Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, mga kalaban sa Maguindanao pulbos sa matinding airstrike ng militar. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Kinumpirma ng mga opisyal ng militar ang pagkamatay ng 11 lokal na terorista, kabilang ang isang umano'y pinuno nito, sa isang operasyon sa bayan ng Dato Hofer, Maguindanao del Sur, noong Biyernes. Iniulat ni Major Saber Balogan, Civil Military Operations Chief ng Army's 601st Infantry Brigade, na nakasagupa ng mga sundalo mula sa 40th Infantry Battalion ang mga gunman ng Dola Islamia sa Barangay Tuwayan Mother bandang 1:00 ng hapon noong Biyernes. Ang mga gunman ay pinaniniwala ang miyembro ng pangkat ng Salawhiden Hassan. Ang labanan ay tumagal ng higit sa 3 oras, sabi ni Major Balogan. Binigyan ng artillery support ang ground troops. Ayon kay Balogan, aniya, na-recover ng ground troops, sa clearang operations, ang 5 M16 rifles, 2 M14 assault rifles, rocket-propelled grenades at 5 improvised explosive device. Kinumpirma ni Balogan ang pagkamatay ng 11 terorista. Hindi pa natukoy ng Army ang pagkakakilanlan ng sinasabing pinuno ng grupo at ang 10 iba pang nasawi. Gayunpaman, nangongolekta ang tropa ng gobyerno ng fingerprints mula sa mga nasawi upang maberipika ang kanilang pagkakakilanlan. Binanggit ng militar na iniulat ng mga lokal ang pagsasama-sama ng grupo sa kanilang lugar. Dahil dito, ang operasyon, na suportado ng mga air unit, na nagsagawa ng airstrike ay na-target ang eksaktong lokasyon kung saan nagtatago ang kalaban. Dagdag pa ng militar, walang nasawi sa panig ng gobyerno, at idinagdag na walang sibilyan ang naapektuhan, dahil ang sagupaan ay naganap sa malayo sa mga residential areas. Ang pangkat ng Hassan ay pinaghihinalaang responsable para sa isang serye ng mga pambobomba sa bus sa Maguindanao del Sur, at Sultan Kudarat sa nakalipas na 3 taon at mga pag-atake laban sa mga tropa ng gobyerno. Ang operasyong ito ay kasunod ng pagsuko ng 13 miyembro ng Dola Islamia sa Army's 6th Infantry Division sa South Cotabato. Sa kabuuan ngayong taon, 17 miyembro ng grupo ang napatay, kabilang ang mga nasa Dato Hofer Operation, 2 ang naaresto, at 18 ang sumuko sa Army. Habang ang hukbong sandatahan ng Pilipinas ay naghahanda na para sa 88th anniversary ng AFP, nagaganapin ngayong buwan at ipapakita dito ang mga kagamitan ngayon ng Pilipinas. Sa pagtatanong kay AFP Chief Romeo Bronner Jr., kinumpirma niya na naghahanda na ang hukbong sandatahan para sa gaganaping anibersaryong ito. Actually, nagsimula na tayo ng yung mga pre-anniversary activities natin. At this week, yung unang activity natin was a forum kung saan po ay may mga speakers tayo that discuss topics on the West Philippine Sea. No? At kaya't ito po yung simula ng ating celebration ng 88th anniversary ng Armed Forces of the Philippines, dahil nga po dun sa bagong banta na hinaharap natin. This new threat that our country is now facing is particularly located dito sa West Philippine Sea. Unlike po dati na ang hinaharap natin mga problema or mga challenges were basically internal in nature, dahil po yung mga problema sa New People's Army, yung problema natin sa mga terorista, nakatingin tayo dito sa loob. No? These were internal security threats that we were facing, but this time, nagsimula actually in the recent years, nararamdaman na natin yung problema dito sa West Philippine Sea. Kaya't for this year, itong anniversary natin, ay minabuti natin na magsimula tayo on that note. No? Trying to understand the threat that we are facing in the West Philippine Sea. At ang pinaka-tema natin ngayong anniversary na ito is that bagamat maraming mga threats, challenges na hinaharap ang Armed Forces of the Philippines, ay kayang-kaya po ng ating AFP na lampasan itong mga ito. No? Just like what we did with the internal security threats, and by next year, we will be shifting to territorial defense. Yung focus po natin ay we are going to align it with our objective
of protecting our archipelago. Malamang ay marami sa inyo ang excited na makita ang mga kagamitan na ipaparada nila sa gaganaping anibersaryo. Sa pagkukumpirma ng ating AFP ay malamang i-display at ipaparada nila ang mga bago nating armas katulad na lamang ng mga bagong tangke. Sa pagtatanong nga ulit kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., patungkol sa status ng AFP Modernization Program at ano ang aasahan natin na mga kagamitan na magagamit natin para sa pagdepensa. In line dun sa ating programa na mag-shift sa territorial defense, nakita natin yung kakulangan natin sa kagamitan, sa training, sa doktrina, sa organization natin. Nakita natin lahat itong mga gaps na ito. No? So, because of this, yung modernization program natin is aligned with addressing all of these gaps. For instance, dahil nga nakita natin na malaki yung kakulangan natin in terms of defending our archipelago, for example, dito sa West Philippine Sea or dun sa northern part ng ating bansa, eastern seaboard, pati na rin dito sa southern borders natin. No? So, yung modernization program natin is aligned with that. Kaya nakita natin na mas kailangan natin ngayon ng mga barko because being an archipelago, talagang malaking portion ng ating bansa ay dagat. No? So we need ships at nabanggit mo nga, Bombo Dennis, yung mga submarines. Napakaganda sana kung meron tayong submarines. No? Dahil napatunayan natin worldwide that a country that has a submarine or submarines, no, is a very powerful country. Dahil nga yung effect yung deterrent effect ng mga submarines is so much powerful. Kaya kailangan natin ito, no, nakikita natin. Aside from that, yung mga eroplano. Dahil nga napakalawak ng ating bansa, yung ating karagatan ay napakalawak, we need to be able to patrol this very frequently. So kailangan natin ng mga eroplano. And dahil nga marami tayong mga isla dito sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa West Philippine Sea, we also have to develop yung mga areas, yung mga features that we are occupying. No? Actually, siyam yung features na ino-occupy natin sa West Philippine Sea. We have the biggest, which is Pag-asa Island, na nandun sa mga around 300 nautical miles away from our baseline. And yung Ayungin Shoal, kung saan nandun po yung ating barko na yung BRP Sheramat. Sa dagdag na tanong kay Bronner, kung may mga missiles na ba ang Pilipinas na magagamit na para sa pagprotekta ng ating bansa. No? So aside from the ships, the airplanes, kailangan natin ng land-based missiles. Of course, yung mga barko natin at yung mga eroplano natin, may mga missiles dapat ito, no? Para kayang-kaya natin i-project yung military power natin. But inland, kailangan rin natin ng mga ground-based na mga missile systems so that kung may parating na mga threats from the outside, ay kayang-kaya natin i-intercept, no? At i-neutralize yung mga kalaban with this mga missile systems. So parte ng ating modernization program would be the procurement of missile systems at kasama dito yung mga facilities, of course. Kailangan natin i-develop lahat. Alam nyo, yung modernization program is a continuing program. Hindi pwedeng sabihin natin na after 10 years, modernize na tayo. Kasi nagbabago rin yung technology. Even if we say na makaka-catch up tayo in 10 years dun sa mga kapitbahay nating mga bansa o kaya yung mga bansa na mas developed, after 10 years, iba na naman yung technology nila, no? So, hahabol na naman tayo. But, isa sa mga technology na kayang-kaya natin lumaban as of this time, no? Is cyber technology. Yung bagong domain, aside from the air, land, and sea domain, no? May bagong domain tayo
in warfare, which is called cyber domain. In fact, yung ibang mga bansa, advanced countries, they have space domain. Tayo hindi pa natin kaya na maglaro dun sa space domain. So at least yung cyber domain, kayang-kaya natin yan. So we are developing our capabilities in cyber warfare. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.